Bakit ang daming agents na nagko-commission naman ng malaki pero hanggang ngayon broke pa din? Alam nyo, ang pag-build ng wealth ay parang paglalagay ng tubig sa isang jar. So itong jar, ang jar na to ay nagre-represent ng lagayan ng ating wealth o ng kayamanan. At the same time, meron itong tinatawag na gripo. Itong gripo na to, ang nagre-represent naman ng labasan ng mga expenses natin araw-araw na ginagamit natin sa buhay natin. So maaaring nandito yung pambayad ng kuryente, pambayad ng tubig, yung pagkain natin, yung pambayad natin ng bahay, kung inuupahan natin yan, o kung binili natin yan, o hinuhulugan sa bangko, o sa Pag-ibig Fund. So dito natin kinukuha yung expenses na yon. Pero ang tanong, sabi ng iba, kami rin naman po nagbabayad ng basic necessities, kagaya ng tubig, kuryente, tuition fee, ng bahay, pero meron pa rin kaming sumusobra, pero hindi naman ganun kalakihan ang kinikita namin. Ibig sabihin, kahit ikaw ay isang real estate agent na nagpasok ng maraming tubig, yan, kasi kung nagpasok ka ng maraming tubig, ibig sabihin, unti-unting tumataas yung water level na nagre-represent sa paglaki ng iyong wealth. Pero, bakit ang sabi nila, ang laki naman daw ng kinita ng mga agents, pero hanggang ngayon ay broke na broke pa rin sila. Ibig sabihin nito, meron pang ibang mga lumalabas dito sa jar mo. Meaning, maring may butas yan dito, may butas yan dito, may butas yan dito, may butas yan dito. Ano naman ang nire-represent ng butas na ito? This represents yung other expenses natin beyond our needs. Dito na pumapasok yung wants natin. Maaring sa jar na to lumalabas yung ginagamit mong expense pang travel. Maaring ang butas na to represents yung mga mamahaling gadget na binibili mo. Itong butas na ito, maaring ito yung bisyo mo na hindi mo maiwasan. At ang butas na ito, baka ito yung mga other emergency expenses mo, gaya ng gastusin sa hospital. So, ano lang ang dapat nating maintindihan dito? Kahit maraming pumapasok, pero marami ring lumalabas, at the end of the day, hindi ka pa rin talaga makakapag-build ng wealth. Meron tayong example dyan. Halimbawa, kumikita ka ng 200,000 a month. Kasi magaling kang agent Magaling kang real estate agent, marami kang kliyente. So, ikaw ay nag-earn ng 200,000 a month. Pero, kapag sinuwa mo lahat ng mga expenses mo dito, ang nangyayari, ikaw ay nag-i-spend ng 220,000 a month, ibig sabihin, negative 20K ka pa. Kaya minsan, mabibigla ka, ang laki naman ng kinikita nila sa real estate, pero nagkakaroon pa rin sila ng utang. Ngayon, paano natin masusolve yung problemang ito? Actually, may 3 akong suggestion. Una, bawasan natin yung mga butas na pwede naman nating bawasan. Siyempre, yung emergency, mahirap yan. Hindi natin talaga nakikita yan. Halimbawa, yung gastusin sa ospital. Pero yung pag-travel, baka pwede nating bawasan yung expense natin doon. O kaya, imbis na yung sobrang mamahaling gadget, bili na lang tayo ng mga alternatibong gadget na ganun din naman yung function at magagamit natin sa ating pamilya at maging sa ating hanap buhay. So, pwede natin gawin, bawasan natin yung mga butas. So, that is number 1. Kasi kapag nabawasan mo yung butas, ibig sabihin, bababa ang expenses mo at lalaki yung wealth mo. Another thing na pwede nating gawin, halimbawa, talagang hindi mo maiwasan na takpan tong mga butas na ito, mas damihan mo pa yung pumapasok na tubig. Ano ang ibig kong sabihin? E di, mas damihan mo pa yung kliyente mo. Mas damihan mo pa yung pumapasok na komisyon sa'yo, kahit maraming butas, as long as na mas maraming pumapasok sa lumalabas, okay ka pa rin. Pero, ang pangatlo na pinaka-effective na pwedeng gawin natin para mag-build tayo ng wealth ay yung paramihin natin yung pumapasok at bawasan natin yung lumalabas. Diba? Ibig sabihin, maraming pumapasok, kakaunti ang lumalabas, makakapag-build tayo ng wealth. Doon, mararanasan mo na ang tinatawag na financial freedom.